Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino may mga pangalang naging kasing kahulugan ng sining, ak kariktan at katanyagan. Isa sa mga pinakamaningning na bituin sa kalawakang ito ay si Amalia Fuentes, isang ikonong ang ganda ay inihambing sa mga alamat ng Hollywood, ngunit ang talino, tapang at tatag ay tunay na sariling atin. Ang kanyang buhay ay isang masalimuot na salaysay ng tagumpay na pinanday mula sa trahedya, ng pag-ibig na natagpuan at nawala, at ng isang ligasyang hindi matitinag ng panahon. Higit pa sa pagiging isang reyna ng takilya, si Amalia Fuentes ay isang producer, isang negosyante, at isang matriarka na humubog hindi lamang sa industriya, kundi maging sa landas ng mga kababaihan sa sining at negosyo. Mga unang taon, pagsibol sa gitna ng trahedya. Isinilang si Amalia Margarita Amador Muhlak noong ika-27 ng Agosto, 1940. Siya ang panganay sa tatlong anak ni na Alvaro Muhlak Sr., isang movie broker, at Concepcion Amador. Sa kanyang mga ugat ay nananalaytay ang magkahalong lahi, Pranses, Espanyol at Aleman mula sa kanyang ama, at Bicolana at Chino mula sa kanyang ina. Ang kombinasyong ito ay nagbunga ng isang kakaibang ganda na sa kalaunan ay magiging pasaporte niya sa daigdig ng pelikula. Subalit ang kanyang kabataan ay maagang sinubok ng isang malagim na trahedya. Noong 1945, sa gitna ng kaguluhan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nasawi ang kanyang ama sa pagsabog ng isang landmine. Si Amalia ay 5 taong gulang pa lamang. Ang insidente ay labis na karumal-dumal. Nagkapira-piraso ang katawan ng kanyang ama at nakilala na lamang sa pamamagitan ng suot nitong sapatos. Bilang isang daddy's girl, ang pagkawala ng ama ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Amalia, isang pighating huhubog sa kanyang katatagan sa mga darating na taon. Ang pagsubok ay hindi nagtapos doon. Hindi niya lubos na matanggap ng muling mag-asawa ang kanyang ina, si Concepcion, sa isang protestanteng mangangaral na si Isagani Fuentes. Dahil sa ministeryo ng kanyang amain, ang pamilya ay naging palipat-lipat ng tirahan, nararating ang iba't ibang sulok ng bansa. Nagkaroon din siya ng 4 na kapatid sa ina. Sa gitna ng kakulangan sa pinagkakakitaan, ang responsibilidad sa kanyang 2 nakababatang kapatid na sina Alvaro Jr. at Alexander ay naatang sa kanyang mga balikat. Ang obligasyong ito ang nagsilbing mitsa na nagtulak sa kanya upang maghanap ng paraan na kumita at masuportahan ang pamilya. Bagamat hindi nakapagtapos ng formal na pag-aaral, si Amalia ay likas na matalino at pursigidong matuto. Ang mga karanasang ito sa murang edad ang nagpatibay sa kanyang determinasyon na abutin ang kanyang mga pangarap, hindi lamang para sa sarili kundi para sa buong pamilya. Ang pagdiskubre at pagsikat sa Sampaguita Pictures, ang kapalaran ay kumatok noong si Amalia ay 15 taong gulang. Sa isang pagdiriwang na tinawag na Hollywood Movie Land, siya ay natuklasan. Sumali siya sa isang patimpalak, ang Miss Number 1, kung saan siya ay nagwagi kasama ang kanyang katambal na si Juancho Gutierrez, na kinilala namang Mr. Number 1. Ang tagumpay na ito ay naging susi sa pagbubukas ng pinto ng showbiz. Agad siyang napansin ng Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo ng pelikula noong panahong iyon. Pinapirma siya ng isang eksklusibong kontrata, isang karaniwang sistema noon kung saan ang mga artista ay pag-aari ng isang partikular na home studio. Mula sa kanyang panimulang pagganap sa pelikulang Lydia noong 1956, mabilis na umangat ang kanyang karera. Sa parehong taon, ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang unang bida na papel sa pelikulang Movie Fan. Dito nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-akyat ni Amalia sa trono ng Philippine movies. Dahil sa kanyang angking kagandahan, sopistikadong kilos, at malakas na presensya sa kamera, madalas siyang ikumpara sa Hollywood superstar na si Elizabeth Taylor. Ang pagkakahawig na ito, kapwa sa pisikal na anyo at sa tindi ng pagganap, ang nagbigay sa kanya ng titulong Elizabeth Taylor of the Philippines, isang bansag na permanenteng ikinabit sa kanyang pangalan. Ang karibal at kaibigan Amalia at Susan. Sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, ang kasikatan ay kadalasang sinusukat sa pamamagitan ng mga rivalry na binuo ng mga estudyo upang pukawin ang interes ng manonood.
Ang naging katapat ni Amalia Fuentes sa kasikatan ay ang isa pang reyna ng Sampaguita Pictures, si Susan Roses. Ang kanilang tunggalian sa takilya ay naging alamat. Ito ay maihahalin tulad sa namagitan kina Gloria Romero at Nida Blanca kung saan ang mga tagahanga ay nahahati sa dalawang kampo. Gayunpaman, sa likod ng mga kamera, ang kanilang relasyon ay salungat sa ipinapakita sa publiko. Sina Amalia at Susan ay matalik na magkaibigan. Ang kanilang labanan ay isang estratehiyang pang-marketing lamang ng kanilang home studio. Magkasama silang gumawa ng ilang pelikula na lalong nagpatibay sa kanilang estado bilang mga pangunahing bituin. Kabilang dito ang light comedy na Amy, Susie and Tessie, 1,906 at ang nakatutuwang Amaliyang Mali-Mali laban sa Susanang Daldal, 1,962. Ang mga pelikulang ito ay naging patok sa takilya. Patunay na ang kanilang tambalan, maging bilang magkaibigan o magkaribal, ay isang formulang tinangkilik ng masa, pag-ibig, pamilya at mga pagsubok. Sa kanyang karera, nakatambal ni Amalia ang mga pinakasikat na aktor ng kanyang panahon, kabilang sina Jose Mari Gonzalez at Eddie Gutierrez. Ngunit ang tambalang pinakatumatak sa puso ng manonood at sa kanya mismo ay ang tambalan nila ni Romeo Vasquez. Ang kanilang kimika sa pelikulang Pretty Boy, 1,957 at Bilanggong Birhen, 1,960 ay hindi maikakaila. Ang kanilang love team ay isa sa mga naging pinaka-popular sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang pag-iibigan sa pelikula ay nauwi sa tunay na buhay. Noong 1,966, nagpakasal sina Amalia at Romeo sa Hong Kong. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Liesel Sumilang, na isinilang noong ika-27 ng Marso, 1,967. Si Liesel, sa kanyang sariling karapatan, ay naging isang sikat na child actress. Subalit, tulad ng maraming kwento sa showbiz, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal. Ang mag-asawa ay naghiwalay at si Amalia ay nagsampa ng diborsyo laban kay Romeo. Matapos mapawalang bisa ang kanilang kasal, muling sumubok sa pag-ibig si Amalia at nagpakasal sa negosyanteng si Joey Stevens. Sila ay nagkaroon ng isang ampon na anak na lalaki, si Jeric. Ngunit ang pangalawang kasal na ito ay nauwi rin sa hiwalayan na ayon sa mga ulat ay dahil sa pagtataksil. Ang paglaya at pagiging producer, ang pagiging isang bituin sa ilalim ng isang studio system ay may kaakibat na limitasyon. Noong 1,962, isang mahalagang pagsubok ang dumating sa karera ni Amalia. Idinimanda siya ng Sampaguita Pictures dahil sa paglabas niya sa isang pelikula ng Tagalog Ilang-Ilang Productions nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa kanyang home studio. Ang kaso ay naayos din sa huli at tinapos ni Amalia ang kanyang mga natitirang kontrata sa Sampaguita. Ang karanasang ito ay tila nagmulat sa kanya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kontrol sa sariling karera. Sa tulong ng kanyang mga kapatid na sina Alexander at Alvaro, nagpasya siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya ng pelikula, ang AM Productions. Mula dekada 60 hanggang dekada 70, nakapag-produce ang AM Productions ng mga hindi malilimutang pelikula na nagbigay kay Amalia ng kapangyarihan, hindi lamang sa harap ng kamera kundi maging sa likod nito. Kahit may sarili ng produksyon, nanatili siyang aktibo bilang isang freelance actress. Tumatanggap siya ng mga proyekto mula sa iba't ibang kumpanya tulad ng Premier Productions, Virgo, Lea, Juan de la Cruz, at sa mga huling bahagi ng kanyang karera sa Regal Films at Viva Films. Ang gintong panahon ng pag-arte bilang isang aktres, napatunayan ni Amalia na hindi lamang siya isang magandang mukha. Nagpamalas siya ng lalim at husay sa pag-arte na kinilala ng mga kritiko. Ang isa sa kanyang pinakatanyag na pagganap ay sa pelikulang Ibulong Mo sa Hangin, 1,966. Dahil sa kanyang makapangyarihang pagganap dito, iginawad sa kanya ang pinakamataas na parangal para sa isang aktres, ang FAMAS Best Actress Award noong 1,967. Ilan pa sa kanyang mga natatanging pelikula ay ang Uliran, 1,971, Pag-ibig, Magkano Ka,
1,972. Isang gabi, 3 babae, 1,974. At ang epikong Agila, 1,980 na idinirehe ni Eddie Romero. Ang mga proyektong ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang gampanan ang iba't ibang komplikadong karakter. Mula sa mga biktima ng lipunan hanggang sa mga babaeng may matatag na paninindigan. Noong 2013, nagkaroon ng pagkakataon para sa isang muling pagsasama sa telebisyon ng magkaibigang sina Amalia at Susan Roses sa teleserye ng ABS-CBN na muling buksa ng puso. Si Amalia ay gaganap bilang isang mahirap na magsasaka, habang si Susan naman ay isang mayamang hasyendera. Subalit, makalipas lamang ang isang araw ng shooting sa Batangas, umatras si Amalia sa proyekto. Sa kabila nito, nabigyan siya ng isa pang papel sa parehong taon sa TV series na Huwag Ka Lang Mawawala, Ang Matalinong Negosyante. Higit pa sa pagiging artista at producer, si Amalia ay isa ring matalinong negosyante. Sa payo ng kanyang ina, natutunan niyang mag-invest ng kanyang mga kinita. Nagsimula siya sa pamumuhunan sa mga alahas. Kalaunan, pumasok siya sa real estate kung saan niya tunay na napalago ang kanyang yaman. Nagmay-ari siya ng mga ari-arian sa mga prestihiyosong lokasyon tulad ng New Manila sa Quezon City at sa mga eksklusibong subdivision sa Makati City. Ang mga ito ay kanyang pinaupahan na nagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na kita upang suportahan ang kanyang pamumuhay at ang hilig sa paglalakbay. Nagkaroon din siya ng isang farm sa Laguna at isang bahay sa Talisay, Batangas. Mayroon din siyang bahay bakasyonan sa Hillsborough, malapit sa San Francisco, California, na madalas niyang puntahan kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang talino sa pagninegosyo ay nagpatunay na ang isang artista ay maaaring maging matagumpay sa labas ng showbiz. Sa isang punto ng kanyang buhay, sinubukan niyang tuparin ang isang pangarap noong kabataan, ang maging isang abogado. Pumasok siya sa law school, ngunit kinailangan niyang huminto nang dumating ang mga bagong proyekto bilang aktres. Mga huling taon, sunod-sunod na trahedya at katatagan. Ang mga huling taon sa buhay ni Amalia ay minarkahan ng sunod-sunod na pagsubok at trahedya. Noong 2012, pumanaw ang kanyang pangalawang asawa na si Joey Stevens. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating noong 2015 nang bawian ng buhay ang kanyang kaisa-isang anak na si Lizel dahil sa breast cancer. Ang pagkawala ng anak ay isang sakit na hindi na marahil lubusang gumaling. Sa parehong taon, habang nagbabakasyon sa South Korea, inatake siya ng stroke. Ang insidenteng ito ay nag-iwan sa kanya ng malubhang karamdaman. Siya ay naparalisa, hindi na makagalaw at makapagsalita, at naging bedridden sa mga sumunod na taon. Dagdag pa sa kanyang pinagdadaanan, pumanaw din ang kanyang kapatid na si Alvaro at ang kanyang ampon na anak na si Geric sa mga sumunod na taon. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang simbolo ng katatagan. Nilalabanan ang kanyang karamdaman sa tulong ng kanyang mga natitirang kapamilya. Pamamaalam at pamana. Noong 5 ng Oktubre, 2019, sa St. Luke's Medical Center sa Global City, tuluyan nang namaalam si Amalia Puentes. Siya ay pumanaw sa edad na 79 dahil sa multiple organ failure habang nasa intensive care unit. Sa kanyang burol, dumagsa ang kanyang mga pamilya, kaibigan at tagahanga upang magbigay ng huling paggalang. Naroon ang kanyang mga apo mula kay Lizel at ang kanyang mga pamangkin na sina Aga Muhlak at Nino Muhlak na mga tanyag ding artista. Hindi matatawaran ang naging ambag ni Amalia Puentes sa industriya ng pelikula at telebisyon. Siya ay naging inspirasyon, isang patunay na ang isang babae ay maaaring maging maganda, matalino at makapangyarihan. Ipinakita niya na sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyon, maaaring malampasan ang anumang trahedya at maabot ang pinakamataas na pangarap. Mula sa isang batang ulila na may mabigat na pasanin Madina, naging isa siyang reyna na nag-iwan ng isang maningning at di malilimutang pamana sa kulturang Pilipino. Ang kanyang buhay ay isang pelikulang puno ng drama, tagumpay at pag-ibig, isang klasikong hindi kailanman kukupas.